Naaalala mo pa ba ang unang beses na tumibok ang puso mo? Naaalala mo pa ba kung anong mga kabaliwan ang pinaggagawa mo noon? Naaalala mo pa ba ang pakiramdam nung una kanyang saktan? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia, and today is Saturday. Nako, happy weekend po. Pero kahit weekend, grind lang ng grind. Dahil maraming bayarin. Charot lang. At habang nag-grind kayo dyan, nako, panood na din kayo sa mga live ni Ma'am Rose Puno Perez. At paki-follow na rin sa Shop in Style. Ayan po. Syempre, kailangan nyo mag-check out ngayon dahil habang nandito pa si Ma'am Rose Puno Perez hanggang August, magandang pagkakataon yan para wag ma-delayed at wag kang mag-antay ng matagal para sa iyong order, o 'di ba? So go ahead na. Syempre, hindi na natin i-delay itong ating kwento. Eto na. Alam kong marami ang makaka-relate dyan sa ibang parte ng kwentong ito. Kaya atin ang simulan ng ating paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang hindi magawang kalimutan ang unang pagmamahal, ang unang pagkakataon na tumibok ang ating mga puso, ang unang sakit, ang unang kilig, at ang mga unang kabaliwan na ginawa natin sa ngalan ng pag-ibig. Dear Mama Mia, may mga taong unang tingin pa lang parang may kung ano ng puwersang humihila sa'yo. Hindi mo alam kung bakit. Hindi mo magawang ipaliwanag. At kahit anong pilit mong kumbinsihin ang sarili mong wag tumingin, kusa pa ring hinahanap-hanap ng mga mata mo ang taong yun. Ako po si May, isa akong accounting staff sa isang maliit na construction company dito lang po sa lugar namin. Simple lang ang buhay ko. Bahay, trabaho, bahay ulit, trabaho ulit. Hindi naman ako yung tipo ng babaeng merong maraming manliligaw. Hindi rin ako mahilig makipaglandian o makipag-chat sa kung sino-sino. Mas gusto kong umuwi agad pagkatapos ng trabaho para makasama ang mama ko. Matagal na pong namayapa ang papa ko dahil sa sakit na stroke. Kaya kaming dalawa na lang ang magkasama sa inuupahan naming maliit na bahay. Masaya naman ako, Mama Mia. Kontento. Hanggang sa araw na dumating na lumipat siya sa opisina namin. Naalala ko pa ang eksaktong araw na yon. Lunes, 9:00 ng umaga. Abala kaming lahat sa mga monthly reports nang bumukas ang pintuan ng opisina. Guys, may bago tayong project engineer, sabi ng aming manager. Hindi naman ako masyadong interesado doon. Sanay naman ako na may mga bagong empleyado. Pero nang marinig kong may papasok, napatingin din ako. At dun ko siya unang nakita, Mama Mia. Hindi siya katangkaran, hindi rin siya maputi. Hindi rin siya mukhang artista. Simple lang ang polo niya. Bahagyang gusot pa nga ang mga manggas. May suot siyang lumang relo at halatang pagod siya galing sa kanyang biyahe. Pero kakaiba ang tindig niya, Mama Mia. Parang may kakaibang kumpiyansa. Hindi naman mayabang o pa-cool. Parang yung tahimik lang pero alam mong may respeto sa sarili at may ibubugas sa trabaho. Ngumiti siya sa lahat. Hi everyone, ako si Lucas. Isang simpleng ngiti. Pero pakiramdam ko noon parang may kung anong tumama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman siya sobrang gwapo. Kung tutuusin, mas gwapo pa nga ang dalawa naming mga engineers eh. Pero bakit siya ang hindi ko mapigilang titigan?
May? Napalingon ako kay Karen, yung katabi ko. Huy! Ha? Ano? Nakatulala ka dyan. Ako? Oo. Wala naman. Napailing lang siya. Pero habang bumabalik ako sa monitor ko, hindi ko mapigilang sumulyap ulit. At nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Nagtagpo ang mga mata namin. Ngumiti siya, kaya ngumiti na rin ako. 1 segundo lang yon, Mama Mia. Pero buong araw akong hindi mapakali. Pag-uwi ko ng bahay, napansin agad ni Mama ang kakaiba kong kilos. Parang ang saya mo ngayon, anak, ha? Mama naman, di kaya? Hindi ba? Di ba yung mga naghihiwa ng sibuyas umiiyak? Bakit ikaw ngumingiti ka dyan? Napatingin ako sa kutsilyo. Oo nga, ngumiti pala talaga ako. Napailing ako, Mama Mia. Ano ba tong nangyayari sa akin? Hindi ko pa po ito nararanasan dahil nung nag-aaral ako, masyado po akong focus. Ayoko kasing sayangin ang sakripisyo ng mama ko. Mag-isa niya lang akong binubuhay. Mag-isa niya lang ako na pinapag-aral. Kinabukasan, mas maaga akong pumasok. At nang makita ko siyang umiinom ng kape sa pantry, ay hindi ko napigilang mapangiti. Hindi pa rin niya ako napapansin. Pero sapat na sa akin noon ang makita ko siya, Mama Mia. Napailing ako sa sarili ko. May, ano ba yung ginagawa mo? Hanggang sa 3 linggo ang lumipas, hindi pa rin kami gaanong nag-uusap ni Lucas. Paminsan-minsan, nagbabatian lang ng good morning, good afternoon. Minsan naman lumalapit siya sa akin para makahingi ng file. Yun lang. Pero para sa akin, parang sapat na yun para sumaya ang buong araw ko. Minsan habang nasa pantry ako, biglang may tumabi sa akin. Ikaw si May, di ba? Napalingon ako at laking gulat ko nung siya ang nasa tabi ko. Si Lucas. Tumango ako, Mama Mia. Oo. Ikaw daw yung gumagawa ng project liquidation? Tanong niya ulit. Oo. Salamat, May. Bakit ka naman nagpapasalamat? Kasi kung hindi dahil sa reports mo, napagalitan na siguro ako ng boss. Ano ka ba? Trabaho ko naman yun. Ngumiti siya. Pero malaking tulong yun. Lalo pa at napaka-prompt mo sa trabaho mo. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumilis ang tibok ng puso ko. Napakababaw nun kung tutuusin. 2 minuto lang siguro kaming nag-usap pero buong linggo ko yung inalala. Minsan, nahuli ako ni Karen na nakangiti habang nakatingin sa cellphone ko. Uy, sino yan? May na-message ba? Wala. Bakit ka nakangiti? Wala. Uy, lokohin mo lelang mo, kilala kita. Nahimik lang ako. Hanggang sa tumingin siya sa direksyon ni Lucas. Tapos ngumisi. Hala? O ano? Tanong ko. Huwag mong sabihing crush mo yung bagong project engineer natin. Naku, hindi Ano ka ba naman? Oy, huwag kang magsinungaling sa akin, May. Nakikita ako sa mga mata mo. Hindi ako sumagot. Kasi kahit itanggi ko, tama naman siya eh. Oo, crush ko si Lucas. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Hindi ko alam kung bakit siya. Pero bawat umaga, siya ang lagi kong unang hinahanap. Kapag absent siya o may meeting sa labas ng opisina, parang kulang ang buong araw ko. Kapag naririnig ko ang boses niya, hindi ko maiwasang ngumiti. Kapag napupuri niya ang trabaho ko, pakiramdam ko, panalo na agad ako kahit hindi na ako ma-promote. At gabi-gabi, bago ako matulog, isa lang ang paulit-ulit kong hinihiling.
Lord, sana man lang mapansin niya ako. Hindi ko naman hinihinging mahalin niya ako, Mama Mia. Hindi ko hinihinging maging kami. Gusto ko lang maramdaman na espesyal din ako sa paningin niya. Na kapag ngumiti ako, mapapangiti din siya. Na kapag nawala ako, mapapansin niyang may kulang gaya ng nararamdaman ko. Napakaliit na pangarap, pero para sa isang babaeng katulad ko na hindi pa kailanman naranasan kung paano ang umibig, parang napakalayo na nitong abutin. Hindi ko alam noon, Mama Mia, na ang simpleng paghiling kong mapansin niya ay ang magiging simula ng pinakamaganda at pinakamasakit rin na bahagi ng buhay ko. May nagsabi sa akin noon na ang pinakamapanganib na parte ng pagkakaroon ng crush ay hindi naman yung unang pagkikita, kundi yung sandaling magsimula kang mag-isip ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Magsimula kang mag-assume sa mga maliliit niyang kilos. Doon nagsisimulang gumawa ng sariling kwento ang isip mo. At yun mismo ang nangyari sa akin. Mahigit 2 buwan na si Lucas sa kumpanya. Sa loob ng 2 buwan na yun, mas naging madalas kaming magkausap. Hindi dahil sadya naming hinahanap ang isa't isa, kundi dahil madalas kaming magtulungan sa trabaho. Ako ang naghahanda ng mga financial documents para sa mga proyekto. Siya naman ang project engineer na laging nangangailangan ng mga papeles bago isumiti ang mga reports sa head office. Halos araw-araw dumadaan siya sa mesa ko. May, pwede bang makahingi ng kopya ng revised budget? Sure. Salamat ha. Simple, maikli, pero sapat na para gumaan ang araw ko. Hindi ko na malayang kabisado ko na pala ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Hindi ko naman siya iniimbestigahan, Mama Mia ha, pero parang kusa ko na lang talaga yung napapansin. Kapag kinakabahan siya, kinakamot niya ang batok niya. Kapag nag-iisip siya, umiikot ang ballpen sa pagitan ng mga daliri niya. Kapag masaya siya, bahagyang sumisikip ang kaliwang mata niya habang nakangiti. Mahilig siyang magkape, pero kalahati lang ang lagi niyang inuubos. At kahit sobrang abala siya, hindi ko siya nakitang naging bastos sa kahit na sinong empleyado. Maging sa mga utility staff, maging sa mga guard, napakabait niya. Lahat binabati niya. Siguro yun ang unang pinakadahilan kung bakit lalo ko siyang nagustuhan, Mama Mia. Hindi dahil gwapo siya, kundi dahil mabuti siyang tao. Isang Miyerkules ng hapon, halos lahat ng empleyado ay naiwan sa opisina dahil sa mga deadlines. Tahimik ang buong floor. Busy-busy ang lahat. Tanging tunog lang ng mga keyboards ang maririnig. Napansin kong nakahawak si Lucas sa tiyan niya. Hindi ko napigilang magtanong, "Okay ka lang?" Napatingin siya at ngumiti tapos sumagot ng oo. "Sigurado ka?" "Nalipasan lang siguro ako ng gutom." "Tanghali na, hindi ka pa ba kumakain?" Umiling siya at sumagot ng hindi pa. Napakunot ang noo ko. "Ano? Mag-aalas-3 na. Nag-breakfast ka ba?" Nakalimutan ko rin. Napailing ako. "Seryoso ka?" "Busy kasi talaga tayo eh. Wala talaga akong time." Sagot niya habang tumatawa. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob pero binuksan ko ang drawer ko. May baon pa akong 2 perasong pandesal at homemade chicken spread na ginawa ni Mama na siyang sanay pang merienda ko. Inabot ko yun sa kanya. "Oh, kain ka muna." "Hindi na." Iling niya agad. "Sige na, alam kong gutom ka na eh." Paano ikaw?" "Busog pa naman ako, nag-breakfast tsaka nag-lunch ako."
Pero Mama Mia, hindi totoo yun. Maliit lang kasi talaga akong kumain. Kaya naman, halos bawat oras ay may nginunguya ako. Pero mas gusto kong siya ang kumain nun. Matagal niyang tinitigan ng pandesal, pati yung chicken spread bago niya tinanggap. Salamat ha. Habang kumakain siya, hindi ko napigilang ngumiti. Masarap ba? Oo. Talaga? Tingin ko nga pwede mo na tong ibenta eh. Natawa ako. Gawa yan ng mama ko. Uy, pakisabi sa kanya, ang sarap ha. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko noon parang nanalo na ako sa loto, Mama Mia. Napakababaw ko talaga. Pero ang taong gusto mo kapag pinuri ang isang bagay na mahalaga sa'yo, dobleng saya noon sa puso mo. Pag-uwi ko ng bahay, agad akong sinalubong ni Mama. Oh, bakit parang ang saya-saya ng anak ko? Wala naman, Ma. Sigurado ka? Hoy, baka may boyfriend ka na ha, hindi mo sinasabi sa akin. Wala po. Pero hindi ko na itago ang ngiti ko. Habang naghahapunan kami, ikwinento ko kay Mama ang nangyari. Tahimik lang siyang nakinig, pagkatapos ay ngumiti siya. Mukhang gusto mo talaga ang lalaking yun, anak. Mama naman. Sabi ko, pero alam kong namumula ako noon, Mama Mia. Ano bang pangalan niya? Lucas po. May girlfriend ba siya o asawa? Natigilan ako. Hindi ko alam, Mama Mia. Sa loob ng 2 buwan, hindi ko man lang naitanong. Hindi ko rin gustong magtanong dahil takot akong baka kung ano ang marinig kong sagot. Kinabukasan, habang nagkakape kami ni Karen sa may pantry, ay bigla siyang bumulong. Hoy, May. Ano? Tignan mo. Napalingon ako. Nasa labas ng pantry, si Lucas, Mama Mia. May kausap siyang babae, mahaba ang buhok. Tapos, lumabas sila pero kita pa rin sila kasi nga glass naman lahat ng windows sa amin. Mahaba ang buhok ng babae. Maganda, simple ang bihis. Pero kitang-kita ang saya nilang dalawa habang nagtatawanan. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumigat ang dibdib ko. Sino yun? Tanong ko. Ewan. Kibit balikat na sagot ni Karen. Ilang minuto rin silang nag-usap. Pagkatapos inabot ng babae ang isang paper bag. Tinanggap naman yun ni Lucas habang nakangiti. Bago umalis ang babae ay bahagya niya itong tinapik sa may balikat. Napayuko ako. Hindi ko maintindihan kung bakit parang nasasaktan ako sa nasaksihan ko, Mama Mia. Hindi naman kami. Wala naman akong karapatan, pero bakit ganun kasakit? Buong araw akong hindi mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang eksenang yun. Sino ba siya? Girlfriend ba? Fiancé? Asawa? O baka naman kaibigan lang? Hindi ko alam pero habang wala akong kasagutan, mas lalo akong kinakain ng selos at pag-aalala. Kinagabihan habang nag-overtime ako dahil may tinatapos akong liquidation, ay may tumabi sa mesa ko. Si Lucas. May, ano yun? Salamat ulit kahapon ha. Okay lang yun. Ngumiti siya tapos inilapag niya ang maliit na paper bag sa mesa ko. Ano to? Cheese bread. Bakit? Kunot noo kong tanong. Sabi mo masarap ang pandesal ng mama mo, di ba? At masarap naman talaga. Kaya gusto kong bumawi. Hindi ko agad alam ang sasabihin ko, Mama Mia. Uy, teka, di naman ako naniningil. Huwag ka nang tumanggi. Nakakahiya eh. Mas nakakahiya, May, kung ako lang ang lagi mong tinutulungan.
Napatawa na lang ako at saka nagpasalamat. Bago siya umalis ay bigla siyang lumingon sa akin. By the way, mas maganda ka kapag lagi kang umingiti. Ano? Yung ngiti mo kapag nakikita ko, parang gumagaan din ang araw ko. Pagkatapos nun ay hindi na niya ako inantay na sumagot at tuluyan na siyang naglakad palayo. Samantalang ako, Mama Mia, parang tumigil ang mundo ko. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko yung mga sinabi niya. Hindi ko napigilang mapahawak sa dibdib ko. Eto na ba yung hinihintay ko? Eto na ba ang unang senyales na baka may pag-asa rin ako sa kanya? Mama Mia, hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing sinabi ni Lucas na gumagaan daw ang araw niya kapag nakikita niya kung nakangiti. Paulit-ulit kong inaalala ang bawat salita niya. Hindi ko alam kung normal lang ba yung sabihin ng isang lalaki sa isang babaeng katrabaho niya. O baka naman, may ibig sabihin talaga yun. Paulit-ulit kong sinasaway ang sarili ko. Ano ka ba naman, May? Huwag kang ang timang dyan. Huwag kang umasa. Baka friendly lang talaga siya. Mas masasaktan ka kapag mali ang iniisip mo. Pero Mama Mia, mahirap talagang pigilan ang pusong matagal nang gustong maniwala at umasa na may tsansa kayong dalawa. Kinabukasan, mas maaga na naman akong pumasok. Habang inaayos ko ang mga papeles sa mesa ko ay dumating si Karen. May dala siyang 2 kape. Oh, sa'yo to, uminom ka. Tinanggap ko yung isa. Salamat. Teka nga, May, bakit parang blooming ka? Napangiwi ako. Di naman. Oo nga, blooming ka. Napatawa na lang ako, Mama Mia. Hindi ko na kailangang magsalita. Kilalang kilala na ako ni Karen. Kapag tahimik akong nakangiti, alam niyang laging may dahilan yon. At alam din niyang iisa lang ang dahilan ng mga ngiti ko. Si Lucas. Bandang 10:00 ng umaga, nagkaroon ng meeting ang lahat ng department heads at ilang staff. Isa ako sa mga kailangang dumalo dahil ako ang magpe-present ng budget report. Pagpasok ko sa conference room, bakante na lang ay isang upuan na katabi ni Lucas. Kinabahan ako. Pero wala na akong ibang mauupuan. Tahimik akong umupo sa tabi niya at binati niya ako ng good morning. Nag-good morning din naman ako sa kanya. Habang nagpapatuloy ang meeting, minsan ay pareho kaming yumuyuko para kunin ang mga dokumentong nasa gitna ng mesa. Nagkakabanggaan pa nga ang mga kamay naming dalawa. Sorry, halos sabay naming sabi. Pareho kaming natawa. Napansin yon ng manager namin. Nako, aba-aba. Mukhang first time yata nagkakasundo ang accounting at engineering ah. Nagbiruan ng lahat. Sa aming trabaho kasi, Mama Mia, hindi magkasundo ang accounting department at ang engineering department. Kasi yung engineering, gusto nila, gastos lang ng gastos. Kami namang nasa accounting, gusto namin tipid ng tipid. Kaya nung sinabi yun ng manager namin, ay nagkantsawan ang lahat. Namula ako. Samantalang si Lucas ay ngumiti lang. Hindi naman niya ako pinagtawanan, hindi rin niya ako pinahiya. At dun lalo akong nahulog. Pagsapit ng tanghalian, bumaba kami lahat sa karinderya na madalas naming kinainan. Punuan, isang upuan lang ang bakante, Mama Mia. Si Karen, nakaupo na siya dun sa iba naming mga kasamahan. Ako na lang ang hindi. At yung bakante, alam nyo ba, sa harap pa talaga ni Lucas. May, halika, dito ka na, sabi niya. Parang gusto kong tumanggi dahil nahihiya ako pero tumango na lang ako. Kasi
Kapag tumanggi ako, baka kung anong isipin nila, 'di ba? Habang kumakain kami, nagkwentuhan ang lahat. Hanggang sa napunta ang usapan sa pamilya. Ako, 2 na anak ko. Sabi ng isang kasamahan namin. Yung ikalawa naman, sabi ikakasal na raw siya sa susunod na taon. Yung isa, kakakasal lang 2 years ago at nagtatry na magkaanak. Pagkatapos ay napatingin silang lahat kay Lucas. Ikaw pre, kailan ka ba mag-aasawa? Hindi ko sinasadyang mapahinto sa pagsubo ko ng pagkain. Tahimik akong nakikinig. Napakamot si Lucas sa kanyang ulo. Wala pa eh. Ano? Bakit naman? Wala pa kasi yung tamang tao. Nung sinabi niya yun, Mama Mia, parang may maliit na liwanag na sumilay sa puso ko. Ibig sabihin, wala siyang asawa. Hindi rin siya engaged. Girlfriend, meron ba? Tanong ulit ng isang engineer namin. Ngumiti siya. Wala din. Parang gusto kong mapangiti ng sobrang laki sa narinig ko pero pinigilan ko, Mama Mia. Ayokong mahalata. Hindi ko namamalayan na patingin na pala si Lucas sa akin. Ikaw, May? Tanong niya. Nabilaukan ako. Ano? Ako? Oo. May boyfriend ka ba? Nako, no boyfriend since birth yung kaibigan ko. Si Karen ang sumagot. Napatawa ako. Wala rin sigurong tamang tao. Sagot ko na siyang ikinatawa nilang lahat. Pero hindi ko napansin ang mga tawanan doon, Mama Mia. Ang totoo, ang pinagtuunan ko lang ng pansin ay yung titig ni Lucas sa akin. Na para bang may gusto pa siyang idagdag dun sa tanong niya pero hindi na lang niya tinuloy. Lumipas ang mga araw. Mas naging komportable na kami sa isa't isa ni Lucas. Hindi na puro trabaho ang usapan namin. Minsan tungkol na sa mga pagkain. Minsan naman tungkol sa mga paboritong pelikula. Minsan tungkol sa pamilya. Doon ko nalaman na ulila na rin pala siya sa ama gaya ko. Pareho pala kami. Pareho kaming lumaking nakitang nagsikap ang mga nanay namin para maitaguyod ang pamilya. Ang pagkakaiba lang namin, 4 na magkakapatid sina Lucas samantalang ako ay only child. Marahil yun ang dahilan kung bakit madali kaming magkaintindihan, Mama Mia. Isang Biyernes ng hapon ay biglang bumuhos ang pagkalakas-lakas ng ulan. Halos lahat ng empleyado ay naghihintay na tumila ang ulan bago umuwi. Ako rin naman, ganon. Wala kasi akong dalang payong. Habang nakatayo ako sa may lobby, ay may narinig akong boses, Mama Mia. May. Paglingon ko si Lucas. Hinihintay mo ring tumila yung ulan? Oo eh. Payong meron ka? Wala. Tahimik siyang tumingin sa ulan pagkatapos ay nagsalita. Naku, mukhang matatagalan pa to. Hatid na kita. Napailing agad ako. Hindi na, antayin ko na lang. Same direction naman lang tayo. Wag na, hindi na talaga. Bakit naman? Nakakahiya eh. Ano, mas uunahin mo pa ba yung hiya mo kaysa sa matagalan ka dito? Paano kung hindi tumila yung ulan? Susulong ka sa ulan, tapos magkakasakit ka. Bago pa ako nakatanggi ay binuksan na niya yung payong niyang dala. Tara, halika na. Magkatabi kaming naglalakad papunta sa parking lot na medyo may kalayuan, Mama Mia. Napakaliit din ang payong na dala niya. Paminsan-minsan nagdidikit ang mga balikat namin. Ramdam ko ang napakalakas na tibok ng puso ko. Mama Mia, tahimik lang kaming naglalakad hanggang sa bigla niyang sinabi,
Alam mo, lagi kang tahimik. Ganito lang talaga ako. Natatawa kong sagot. Pakiramdam ko marami kang gustong sabihin pero pinipili mong manahimik. Napatingin ako sa kanya, Mama Mia. Paano niya nalaman? Napabuntong hininga ko. Buti ka pa, alam mo. Hindi nga, May. Nababasa kita eh. Kung may gusto kang sabihin o may hindi ka masabi sa iba, handa akong makinig ha. Hindi na ako nakasagot noon, Mama Mia. Tama naman siya. Marami nga akong gustong sabihin sa kanya gaya na lang ng nararamdaman ko. Pero wala akong lakas ng loob na magsabi. Paano ko kasi sasabihing araw-araw ko siyang hinahanap na siya ang dahilan kung bakit excited akong pumasok sa trabaho? Na siya ang laman ng mga panaginip ko gabi-gabi. Hindi ko kayang gawin yon. Nang makarating kami sa tapat ng bahay ko, Mama Mia, ay inihinto niya yung kotse. Hanggang dito na. Salamat ha. Walang anuman yun. Tahimik kaming nagkatinginan. Pakiramdam ko may gusto rin siyang sabihin. Pero sa halip ay ngumiti siya. Nung binuksan ko na ang pintuan ng kotse niya ay tsaka niya sinabi yung ingat. Ingat ka rin at umalis na siya. Habang pinapanood kong papalayo yung kotse niya, hindi ko napigilang mapangiti. Sa unang pagkakataon naramdaman kong baka hindi lang ako ang masayang kasama namin ang isa't isa. Baka ganun din ang nararamdaman niya. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw habang nagpiprint ako ng mga dokumento ay may isang babaeng pumasok sa opisina. Siya rin yung babaeng nakita ko noon, namin ni Karen na kausap niya. Maganda ang ngiti nung babae. Diretso siyang lumapit sa table ni Lucas. At sa pagkakataong yun ay narinig ko mismo ang sinabi niya. Kuya, maaga ka mamaya ha. Hinihintay tayo ni Mama. Kuya? Parang nabunutan ako ng tinik. Hindi pala girlfriend. Kapatid niya pala yun. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Pero bago pa tuluyang gumaan ang pakiramdam ko, may narinig akong sumunod na sinabi nung babae. Mahina pero malinaw. Kuya, hindi ka pa rin ba nagsasabi kay Ate Camille? 3 taon ka nang naghihintay ah. Hanggang kailan mo ba siya mamahalin? Biglang natigilan si Lucas. Napayuko siya. At sa unang pagkakataon nakita ko na may lungkot ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung sino si Camille. Pero sapat na ang pangalan niya para maramdaman kong may bahagi ng puso ni Lucas na matagal na niyang pag-aari. At doon ko unang naisip, baka kahit kailan, hindi talaga ako ang hinihintay niya. Baka may iba. Mama Mia, may mga pagkakataong isang pangalan lang ang maririnig mo, pero sapat na yun para mawala ang lahat ng lakas ng loob mong mangarap. Sa kaso ko, ang pangalang yun ay si Camille. Hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nakikita. Pero mula sa paraan ng pagkakabanggit ng kapatid ni Lucas sa pangalan niya, alam kong hindi ordinaryong tao si Camille sa buhay ni Lucas. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ko yung sinabi ng kapatid niya. 3 taon. 3 taon nang naghihintay si Lucas dun sa Camille na yon. Habang ako, 3 buwan ko pa lang siyang kilala. Paano ako lalaban sa isang taong 3 taon nang nasa puso niya? Buong araw akong tahimik noon. Napansin agad yun ni Karen. Kuya, anong nangyari sa'yo? Bakit parang namatayan ka dyan? Wala. Nako, alam ko na yan, broken-hearted ka, no? Karen, kapag alam mong may mahal ng iba ang taong gusto mo, ano ang gagawin mo? Hindi siya agad sumagot.
Sandali niya akong tiningnan bago niya ibinaba ang hawak niyang ballpen. Hindi ko siya pipilitin. Masakit, oo. Pero mas masakit yung maghintay ka sa tao na iba naman pala ang inaantay. Tumango ako. Yun din naman kasi ang nasa isip ko, Mama Mia eh. Pero ang puso ko ayaw pa ring sumuko. Lumipas ang 1 linggo. Pakiramdam ko umiiwas na ako kay Lucas. Hindi naman ako galit. Gusto ko lang ilayo ang sarili ko bago patuluyang lumalim yung nararamdaman ko para sa kanya. Kapag may kailangan siya sa counting, pinapadaan ko na lang kay Karen. Kapag sabay kaming magla-lunch, nagpapahuli na lang ako. Kapag nasa pantry siya, aalis ako. Akala ko hindi niya mapapansin pero mali ako, Mama Mia. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga resibo sa records room, ay may kumatok. Paglingon ko si Lucas. Pwede ba kitang makausap? Kinabahan ako, Mama Mia. Gusto ko sanang magpalusot pero ano pa bang ipapalusot ko? Kaya tumango na lang ako. Pumasok siya. Tahimik kami ng ilang segundo. Hanggang sa nagsalita siya. May nagawa ba akong mali? Bakit mo naman nasabi? Kunot noo kong tanong. Kasi parang iniiwasan mo ko eh. Hindi ah. Sabi ko na parang bata na nahuling gumagawa ng kasalanan. May, galit ka ba sa akin? Hindi. Nag-aalala na ako eh. Baka may nasabi o may nagawa akong mali sa'yo. Napayuko ako. Hindi ko kayang sabihin ang totoo, Mama Mia. Hindi ko kayang sabihin na umiiwas ako dahil mahal na kita at nasasaktan ako. Sa halip ay ngumiti na lang ako. Marami lang talaga kaming ginagawa ngayon sa accounting department. Matagal niya akong tinitigan na para bang sinusubukan niyang alamin kung nagsasabi ako ng totoo. Sa huli ay tumango siya. Sige, pero kung may problema ka, pwede kang magsabi sa akin ha. Pagkaalis niya, napaupo ako sa sahig ng records room. At dun ko unang inamin sa sarili ko. Hindi na lang simpleng crush ang nararamdaman ko kay Lucas. Mahal ko na siya, Mama Mia. At yun yata ang pinakamasakit. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon ng company outreach program sa isang barangay sa labas ng syudad. Halos lahat ng empleyado ay sumama. Kasama rin syempre kaming dalawa ni Lucas. Habang namimigay kami ng mga school supplies at mga pagkain sa mga bata, napansin kong sobrang gaan niyang makitungo. Hindi pilit ang mga ngiti niya. Talagang mahal niya ang ginagawa niyang yun. Hanggang may isang batang babae ang nahulog habang tumatakbo. Agad na nilapitan ni Lucas yung bata. Oh, wag ka nang umiyak. Maingat niyang nilinis ang sugat nito. Pagkatapos ay binigyan ng chocolate. Tumawa yung bata at hindi ko na namalayang nakangiti na rin ako habang pinagmamasdan siya. Alam mo, bagay siyang maging tatay balang araw, ano? Pabirong sabi ni Karen na nasa tabi ko at nakamasid pala sa akin. Napatingin ako lalo kay Lucas. Oo, bagay nga. At mas lalong sumikip ang dibdib ko dahil alam kong hindi ako ang babaeng naiisip niyang makakasama sa kanyang hinaharap. Bandang hapon habang pauwi kami sakay ng bus ng kumpanya, napaupo ako sa tabi ng bintana. Maya-maya pa ay may umupo sa tabi ko. Akala ko si Karen pero si Lucas pala. Pwedeng dito umupo? Tumango ako. Tahimik kaming nakatingin sa daan hanggang sa nagsalita siya. Naaalala mo ba yung unang araw ko sa kumpanya? Kinakabahan talaga ako nun. Talaga? Di naman halata. Tumawa siya. Magaling lang talaga akong magpanggap. Tumawa na rin ako at pagkaraan ng ilang sandali ay naging seryoso ang mukha niya. May,
Naniniwala ka ba na may taong kahit anong gawin mo, hindi ka talaga kayang mahalin? Parang tumigil ang oras, Mama Mia. Naalala ko ang pangalan ni Camille. Kaya siguro niya tinatanong sa akin yon. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakikita ang masayahing si Lucas, kundi isang lalaki na matagal na rin palang umaasa sa pag-ibig. Oo, naranasan ko nga eh. Talaga? Hindi lang niya alam na siya ang tinutukoy ko. Napabuntong hininga siya. Ang hirap ng pakiramdam na yun, no? Hindi mo naman kasi pwedeng pilitin yung tao. Hindi mo rin siya pwedeng sisihin kung hindi kanya kayang mahalin. Kasi wala namang kasalanan ng puso eh. Tahimik lang akong nakinig. Pagkatapos ng ilang segundo ay mahina akong sumagot. Minsan, ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay ang tanggapin na baka hindi talaga ikaw ang pipiliin. Napatingin siya sa akin. Parang may kung anong naunawaan ang mga mata niya sa sinabi ko. Ang mature mo mag-isip ha. Napangiti ako. Kung alam mo lang, Lucas, hindi ako mature. Nasasaktan lang talaga ako. Kinabukasan habang nag-aayos ako ng mesa ko ay may isang sobreng inilapag si Lucas. Ano to? Invitation. Binuksan ko. Birthday pala ng mama niya sa susunod na Sabado. Isinama ka ni mama sa mga iniimbitahan. Ha? Takang-taka kong tanong. Kasi lagi kong nakukwento sa kanya na tinutulungan mo ko eh. Napangiti ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot dahil pakiramdam ko mas lalo lang akong mahuhulog. Pero wala naman akong rason para tumanggi kaya tumango na rin ako. Sige, pupunta ako. Hindi ko alam na ang simpleng pagpunta ko sa bahay nila ay magiging dahilan para tuluyan kong malaman ang buong kwento sa likod ng pangalan ni Camille. May mga pagkakataong akala mo pupunta ka lang sa isang simpleng handaan. Hindi mo alam may matutuklasan kang katotohanan na magpapabago sa lahat ng pinaniniwalaan mo. At yun ang nangyari sa akin nung dumalunga ako sa kaarawan ng mama ni Lucas. Sabado ng hapon, halos 30 minuto akong nakatayo sa harap ng salamin. Hindi dahil gusto kong magmukhang napakaganda, kundi dahil gusto kong maging maayos naman ang aking itsura. Ayokong isipin nila na hindi ko pinapahalagahan ang imbitasyon nila sa akin. Pinili ko ang pinakasimple kong floral dress, isang pares ng puting sandals, at isang maliit na kahon ng homemade cookies na magkasama naming niluto ni Mama. Bagay na bagay sa'yo ang itsura mo ngayon, anak. Nakangiting sabi ni Mama. Ma, naku, wag kang kabahan. Halata ba, Ma? Sobrang halata. Hinawakan niya ang kamay ko. Ano man ang mangyari, huwag mong kakalimutang maging totoo sa sarili mo, ha? Tumango ako. Pagdating ko sa bahay nila Lucas ay agad akong namangha. Hindi naman yun malaking bahay, hindi naman mukhang dolyares o milyones ang halaga nun. Pero napakalinis. Sa bawat sulok ng bahay halatang punong-puno iyon ng mga masasayang alaala. May mga lumang litrato sa dingding, may mga halaman sa bakuran. At sa veranda ay naroon ang mama niyang nakaupo habang masayang kinakausap ang mga bisita. Ikaw siguro si May, no? Nagulat ako nung lumapit siya bigla at niyakap ako. Opo. Naku, salamat iha at nagpunta ka. Nahiya ako. Inabot ko ang dala kong regalo at binati ko siya ng happy birthday. Salamat, anak. Anak. Napakasimpleng tawag pero naglagay yon ng napakalaking pag-asa sa puso ko.
Ilang saglit pa ay lumabas si Lucas mula sa kusina. Ngumiti siya nang makita niya ako. Kala ko hindi ka na darating eh. Sabi ko naman na pupunta ako, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit pero ibang klase ang ngiti niya nung araw na yon. Mas magaan, mas totoo. Masayang lumipas ang maghapon. Nagkwentuhan, nagkantahan, nagtawanan. Doon ko nakilala ang nakababata niyang kapatid, Mama Mia. Siya rin yung babaeng nakita ko noon sa opisina. Masayahin, palangiti at halatang sobrang close silang magkakapatid. Yung ate at kuya niya ay nasa ibang bansa. Parehong nagtatrabaho doon. Nandun sila sa video call, Mama Mia. Habang nagliligpit ako ng mga pinagkainan para makatulong, ay lumapit sa akin ang mama ni Lucas. May, halika nga, upo ka dito. Sabi niya nung umupo siya sa may dining table. Umupo naman ako sa tabi niya. Tahimik muna siyang umiti bago nagsalita. Maraming salamat ha. Matagal ko nang hindi nakikitang tumawa ng ganyan ang anak ko. Talaga po? Oo. Simula nung mangyari ang mga nangyari. Hindi na kasi siya katulad nung dati. Bigla kong naalala ang pangalang Camille. Nilakasan ko ang loob ko at mahina akong nagtanong. Si Camille po ba? Bakit, nasabi na ba niya sa'yo? Umiling ako. Hindi po. Kaya lang narinig ko lang ang pangalan niya minsan. Napabuntong hininga ang mama ni Lucas. Alam mo, 6 na taon silang magkaibigan. Halos akala nga naming lahat magiging sila. Pero hindi ganun ang nangyari. May mahal palang iba si Camille. Hindi lang yun. Ilang buwan matapos niyang tanggihan ang anak ko, ikinasal siya sa iba. Marang may kung anong kumurot sa dibdib ko, Mama Mia. Alam mo, halos 2 taon ding hindi nakabangon ang anak kong si Lucas. Nagtrabaho lang siya ng nagtrabaho. Doon siya naging mas tahimik. Doon siya natutong itago ang lahat ng nararamdaman niya. Napayuko ako, Mama Mia. Bigla kong naunawaan ang lungkot na nakita ko sa mga mata niya nung nasa bus kami. Hindi siya naghihintay dahil umaasa pa siya. Naghihintay siya dahil hindi pa tuluyang gumagaling ang puso niya. Maya-maya, lumabas ako sa bakuran para magpahangin. Tahimik ang paligid. Naririnig ko na ang unti-unting pag-iingay ng mga kuliglig. Ilang sandali pa ay tumabi sa pag-upo ko si Lucas. Nandito ka, napagod ka ba? Di naman, nagpapahangin lang. Tahimik kaming nakatingin sa langit hanggang sa nagsalita si Lucas. Alam mo, minsan naiinggit ako sa mga bituin. Bakit naman? Kasi kahit gaano kadilim ang gabi, may liwanag pa rin sila. Ikaw, hindi ka ba naniniwalang may liwanag ka rin? Tanong ko. Siguro dati, ngayon, hindi ko na alam. Sagot niya, Mama Mia. Alam mo, Lucas, kung gaano kabuti ang isang tao, hindi yun nasusukat sa dami ng taong nagmamahal sa kanya, kundi sa paraan ng pagmamahal niya sa iba. At sa tingin ko, mabuti kang tao, Lucas. Hindi siya agad nakapagsalita sa sinabi ko. Makalipas ang ilang segundo ay ngumiti siya at nagpasalamat sa akin. Dahil sabi niya, ako palang daw ang nakapagsabi ng mga salitang iyon sa kanya. Nang gabing yun, Mama Mia, ihahatid niya sana ako pero hindi ako pumayag dahil nakainom na rin siya. Kaya ang ginawa niya ay naglakad na lang kami ng sabay hanggang sa sakayan. Bago ako sumakay ng jeep ay tinawag niya ako. May, salamat ha.
Saan naman? Sa pagdating, sa pakikinig, at sa pagpaparamdam na hindi ako nag-iisa. Hindi ko alam kung bakit pero sa unang pagkakataon pakiramdam ko hindi lang ako ang natutong ngumiti dahil sa kanya. Unti-unti, siya rin ay natututong ngumiti dahil sa akin. Lumipas ang mga linggo, mas naging malapit kami. Hindi pa rin naman siya nanliligaw, hindi rin siya umaamin at maging ako din, pero may pagkakataong sapat na ang presensya ng isa't isa. Hanggang isang umaga, pagpasok ko sa opisina, napansin kong hindi pa dumarating si Lucas. 8:00, 9:00, 10:00. Hindi siya pumapasok nang walang pasabi. Bandang 11:00 biglang tumawag ang manager. Nagtipon kaming lahat at seryoso ang mukha niya. May aksidenteng nangyari kay Lucas habang papunta siya sa site. Parang biglang nanghina ang mga tuhod ko. Hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinabi. Isa lang ang malinaw sa isip ko. Ayokong mawala ang taong mahal ko nang hindi man lang niya nalalaman ang tunay kong nararamdaman. Mama Mia, sa totoo lang parang tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang balitang may aksidenteng nangyari kay Lucas. Hindi ko na hinintay ang paliwanag ng manager. Nagmadali na akong lumabas ng opisina at sumakay ng taxi papunta sa ospital. Habang nasa biyahe, nanginginig ang mga kamay ko. Paulit-ulit lang akong nagdasal na Lord, wag naman po. Wag mo muna siyang kunin. Hindi ko pa lang naman nasasabi sa kanya na siya ang dahilan kung bakit naniwala ako na may pag-ibig. Siya ang dahilan kung bakit nakaranas akong kiligin at nakaranas akong masaktan at magmahal. Pagdating ko sa ospital, nadatnan ko ang mama at kapatid niya na nasa labas ng emergency room. Namumugto ang mata ng kanyang kapatid. Pagkakita niya sa akin ay agad niya akong niyakap na para bang ang close na naming dalawa. Ate May, huwag ka nang mag-alala, okay na si kuya. Parang nabunutan ako ng napakalaking tinik. Lumambot ang mga tuhod ko at napaupo ako sa bangko. Napaluha ako, hindi dahil sa lungkot kundi sa sobrang ginhawa. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na yung doktor. Mabuti na lang at nag-seatbelt siya. May mga galos at bali sa kaliwang braso pero wala naman siyang matinding pinsala. Kailangan lang niyang magpahinga. Napapikit ako, Mama Mia. Natakot talaga ako na baka mawala din sa akin si Lucas gaya ng nangyari noon kay Papa. Kinagabihan ay pinayagan na kaming pumasok sa kwarto niya. Pagbukas ko ng pinto ay nakikita ko siyang nakahiga. May benda ang ulo, may nakasuportang brace ang kaliwang braso niya. Pero nang makita niya ako ay napangiti siya. Kala ko hindi ka pupunta eh. Hindi ko na napigilang mapaluha at nilapitan ko siya. Alam mo bang takot na takot ako sa nangyari sa'yo? Ako rin naman. Natakot ako na baka hindi na kita makikita. Tahimik kaming nagtitigan. Pakiramdam ko kung hindi ko pa sasabihin ang nararamdaman ko ngayon, baka hindi ko na yun masasabi pa kahit kailan. Huminga ako ng malalim. Lucas, may sasabihin ako sa'yo. Sige, ano yun? Nanginginig ang boses ko, Mama Mia. Matagal na kitang gusto. Mula pa noong unang araw na pumasok ka sa opisina. Akala ko simpleng paghanga o simpleng crush lang. Pero habang tumatagal, nahuhulog na pala ako. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko, Mama Mia. Tahimik lamang si Lucas. Kaya nagpatuloy ako. Alam kong wala akong karapatang umasa. Dahil hindi ka pa rin nakakaalis kay Camille.
Sa totoo lang, handa naman na sana akong tanggapin kung hindi mo talaga ako kayang mahalin eh. Napangiti siya sa mga sinabi ko. Ano, tapos ka na? Pwede bang ako naman ang magsalita? Tumango ako. Mahina niyang hinawakan ang kamay ko gamit ang kanan niyang kamay. May, totoong minahal ko talaga si Camille. Hindi ko yun ikakaila. Totoong nasaktan ako ng sobra nung nireject niya ako. Lalo pa nung nagpakasal siya sa iba. Pero may isang bagay akong napansin nitong mga nakaraang linggo at buwan. Unti-unti, hindi ko na siya naiisip. Pag uwi ko ng bahay at mag-isa na lang ako sa kwarto, hindi ko na siya hinahanap. Hindi na siya ang gusto kong kausapin kapag may magandang nangyari sa araw ko o kapag may problema ako. Ikaw na, May. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Alam mo ba, kapag pumapasok ako, ikaw ang una kong hinahanap sa opisina. Ikaw ang gusto kong sabihan kapag may nararamdaman akong hindi maganda. Ikaw ang dahilan kung bakit masaya na ulit akong pumapasok sa trabaho. Kung bakit nagiging madaldal na ulit ako. Kung bakit nakikipagkita na ulit ako sa mga pinsan at mga kaibigan ko. Pero natakot lang akong magsabi sa iyo ng nararamdaman ko. Bakit? Tanong ko. Dahil alam kong galing pa ako sa isang malaking pagkabigo. Ayokong isipin mo na ginagawa lang kitang malaking panakipbutas. Hindi ko naman iisipin yun. Tsaka matagal naman na yun, 'di ba? Magdadalawang taon na. Salamat. Pero May, dapat ako ang unang nagsabi sa'yo ng nararamdaman ko eh. Hindi dapat ikaw. Pwede bang ayusin natin to? Pwede ba kitang ligawan? Seryoso ka ba? Natatawa ako habang umiiyak. Tumango siya at sinabing oo. Sige, kapag magaling ka na, papayag na akong manligaw ka sa akin. Deal! Mama Mia, sobrang kilig ko nung mga panahon na yon. Hindi ko aakalain na ganito pala ang pakiramdam kapag may isang taong minamahal ka. Kapag may isang taong laging iniisip ang kapakanan mo. Hindi kami nagmadaling dalawa. We took our time, Mama Mia. Nag-date, nanligaw, at hindi naging madali ang lahat pagkatapos nun. Makalipas ang 2 taon, habang nagse-celebrate kami ng aming 2nd anniversary, ay inaya niya ako sa isang napakagandang overlooking restaurant. Habang kumakain kami ay titig na titig siya sa mukha ko. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang nasa isip niya. Ano, may dumi ba ako sa mukha? Hindi. Pagkatapos, Mama Mia, lumuhod siya sa harap ko. May hawak na maliit na kahon. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan ay napatawa muna siya. Alam mo, nung una kitang makita, ang akala ko talaga tahimik ka lang. Pero ikaw pala yung babaeng tatahi-tahimik lang sa umpisa. Tapos ngayon, ikaw na ang nagbibigay ng lahat ng ingay sa mundo ko. Tuluyan na akong napaiyak sa eksenang yon. Binuksan niya yung kahon tsaka naroon ang simpleng singsing. May, hindi ako perpektong lalaki. At alam mong marami akong pinagdaanan. Pero kung papayag ka, gusto ko sanang ikaw ang makasama ko habang buhay. Hindi ko na pinatapos at hindi ko na inantay ang tanong na will you marry me, Mama Mia? Tumango at umuo na agad ako. 1 taon pang lumipas, ikinasal kaming 2 ni Lucas. Simple lang ang kasal namin. Nandun ang mga pamilya namin.
Naging magkasundo din ang aming mga ina. Nandun din ang aming mga kaibigan, mga katrabaho, at syempre, si Karen, na walang tigil sa pag-iyak habang sinasabing, "Sabi ko na nga ba kayo ang nakatadhana sa isa't isa." Napatawa kaming lahat nung nag-speech na si Karen. Minsan kapag magkatabi kaming umiinom ng kape sa umaga, naaalala ko yung dating ako. Yung babaeng gabi-gabing humihiling sa Diyos na sana mapansin siya ng lalaking gusto niya. Yung babaeng akala noon ay tatanda siyang mama lang niya ang kasama niya dahil hindi pa niya nararanasang umibig. Ang hindi ko alam noon, Mama Mia, na hindi pala trabaho ng Diyos ang pilitin ng puso ng isang tao. Ang trabaho lang pala niya ay pagtagpuin ng dalawang pusong handa ng magmahal sa tamang panahon. Kung ipinilit kong mahalin ako ni Lucas habang sugatan pa siya noon, marahil hindi kami umabot hanggang sa ganitong wakas. Pero dahil hinayaan naming maghilom muna siya at hinayaan naming mag-mature pa ang nararamdaman ko para sa kanya, dumating ang pag-ibig na hindi na namin kailangan pang habulin. Ngayon kapag tinatanong ako ng mga anak namin kung paano nagsimula ang kwento naming dalawa ng papa nila, napapangiti ako. At lagi kong sinasagot na may panahon sa buhay ko na halos gabi-gabi, araw-araw, kinakausap ko lang ang Diyos. Pero ang pinakamagandang sagot na binigay niya, hindi naman agad dumating. Dahil ang pinakamagandang pag-ibig, hindi minamadali. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Lubos na nagmamahal at masaya sa buhay, May. Ay, nagkakakilig naman ang kwento matapos ang mga mabibigat na kwento natin sa mga nagdaang araw. Eto, nakakakilig, feel light na kwento. Maraming salamat, May. Kinilig ang inyong Mama Mia habang nagbabasa, parang naaalala ko tuloy ang first love ko. Charot! Char lang. Kaya ba naaalala niyo pa ang first love ninyo? Alam ko kung umabot ka sa puntong ito ng ating kwento, kinilig ka din, 'di ba? Minin. Now, paki-like at share naman ang video na to para hindi lang tayo ang kiligin. Share naman natin. Lalo pa sa ating mga trentahin. Nako, hindi na uso yung kilig. Pera na lang at ihi ang nagpapakilig. Ano naman, buti naman kung mapakilig tayo ng kwentong ito, 'di ba? Kung ako napakilig, for sure mapapakilig din kayo. Kung hindi kayo napakilig, ay nako, hindi na kayo trentahin, sengkwintahin na kayo. Charot lang. Anyways, maraming salamat, May, sa napakagandang kwento at syempre sa mga nakikinig sa atin. Thank you very much. Wala na akong ibang masabi kundi congratulations at naway, nako, maging maayos lagi ang buhay ng inyong pamilya at kahit na ano pa mang mga pagsubok na darating sa inyong mag-asawa, kayanin niyo ang lahat. Ganun. Bago tayo umalis, mag-hello muna ako sa ating mga members. Nako, hi po mga members. Maraming salamat. 19 po ang members natin na hanggang ngayon nandito pa rin sa atin. Nako, ang pinakauna nating miyembro na si Freaky. Hi Freaky! Na nag-comment din siya nung nakaraan. Nako, hello sa'yo. Hi din kay Mila Raduban, kay Gail Easy. Gail hindi na kita nakikita sa comment section. Hi din kay Maureen Tugam. May pa-attendance. Hi din kay Maria Elena Abes, Macdax, Benson Boyser, pati na rin si Gimaras Girl, di ko na nakita. Colleen Bueno, pero members pa rin sila hanggang ngayon. Colleen Bueno, Rico Sidanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Cristina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Ernesto Boys, Rosel Macdolor, at si Pepe Macaranas. Maraming salamat. Hi din ako sa ating mga subscribers na hindi din tayo iniiwan. Laging nandyan para sa atin. Hello kay Nancy Helton. Maraming salamat. Irina Pajardo. Hi din kay Lobelia
Tuling, maraming thank you, Madam Lobelia, sa pakikinig mo. Syempre kay Ruby Ramos, kay Joanne Samaniego, maraming salamat. Belen Bellones, naku, marami sigurong bilyones tong si Belen. Kay Ellen Tadia, maraming salamat. Rosemary Sanchez, LV Lapot, Ma'am Judith McGovern and to her husband. Rosana Crisostomo, maraming salamat. Hello din ako. Kay Naomi Christine Madoro, maraming thank you. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, salamat po. Enjoy niyo po ang the rest of your Saturday, o kung wala man kayong pagkakaabalahan ngayon at may sarili kayong kwento, na umpisahan nyo nang magsulat ng kwento na yan para nang maipadala nyo na yan dito sa ating email address. Ayan po sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Magandang araw! I love you all. Mag-ingat po kayo. Mwah, 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 mwah. Bye-bye!